is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang rider sa pamamaril sa Taguig City na muntik pang mauwi sa pagtangay sa kanyang motorsiklo batay sa maaksyong kuha ng isang video. Nahuligan din ang tangkanyang pagganti ng pamamaril sa mga suspect at ang agad na pagtakas ng mga ito. Arestado naman ang dalawang kaibigan ng biktima matapos ma-recover sa kanila ang nawawalang bag at baril. Nakatutok si Bam Alegre. Huli kamang pananambang sa isang motorcycle rider sa iskinitang ito sa barangay Bambang, Taguig, pasado alas 9 kagabi. Sumulpot ang dalawang lalaki na parehong armado. Tinarget nila ang rider na natumba sa kalsada. Kahit nakahiga na, binaril pa siya uli ng isa sa mga salarin na agad ding tumakas. Tinangka naman ng isa pang salarin na tangayin ng motorsiklo ng biktima. Makikita na bumunod din ang baril ang rider. Doon na nawala sa iskinita ang natitirang salarin. May binaril po daw na tigabangbang. Nung paglabas ko, may nakabulakta. At tumawag agad ako ng ambulansya. Walang ambulansya, nakadispatch. Kaya yung tricycle lang tinawag ko. Naisugod pa sa ospital ang rider pero idineklarang dead on arrival. Agad pinoseso ng SOCO ang crime scene para sa ballistics. Natuklasan nilang nawawala ang bag ng rider pati ang baril niya. Inaresto ng mga otoridad ang dalawang kaibigan ng biktima na unang nakakita sa kanya matapos ang pamamaril. Depensa nila, iti-turn over daw nila ang bag sa barangay. Binibigay ko po yung bag na ayaw po kuhanin dahil nangangatog po, bubuhatin niya daw yung anak niya. Kaya ang ginawa ko po, hindi ko po alam gagawin ko puro sa bag na po yun, di kaya po inuwi ko po. Tapos, bababa na po kami, dumating po yung mga pulis, pupunta sana po kami ng barangay po para i-surrender po yung surrender po namin. Naisip ko na lang pong kuhain yung bakal, baka mamaya po may iba rin makakuha. Pero may balak naman po talaga i-surrender. Marami naman po nakakita na ako yung dumampot. Hindi wala po naman ang balak. Hindi nagbigay ng panayam sa harap ng kamera ang pulisya, pero anila, posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice ang dalawang kaibigan. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pamamaril, maging ang pagkakakilanlan ng mga gunman. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok, 24 Oras. Sa sunog naman nasawi ang isang senior citizen sa Antipolo City. Wala rin halos na isalba ang iba pang nasunugan sa lugar kung kailan pa naman magpapasko. Nakatutok si EJ Gomez. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente ng isang subdivision sa Sitio Bulao, Barangay Muntindilaw sa Antipolo City bago mag-alas 12 kagabi. Tanaw ang nagangalit na sunog mula sa kalapit na mga bahay. Umabot sa ikalawang alarma ang apoy. Ibig sabihin, hindi bababa sa 8 fire trucks ang kinailangang rumisponde. Ayon sa isa sa mga naapektuhang residente, nahirapan silang lumikas lalo't bata pa ang kanilang mga anak. Tanging birth certificate lang daw ng pamilya ni Virgie ang naisalba nila. Muntikan na po maiwan yung anak kong isa, 5 taon po. Binalikan po namin yung anak namin, tapos inablot na lang kami ng mama. Mausok pong malaking mainit, yun po. Sobra pong masakit. Nadurog po yung mga gamit namin doon, walang natira, walang nasalba. Wala rin daw naisalba kundi ang kanyang cellphone at wallet, ang 78 anyos na si Lolo Armando. Ginising ako nung apo ko. Ay paglabas namin, nagliliab na. Ay sabi ko, tubig. Sabi nung pinutulan daw ng kuryente. Tapos gumamit ng kandila. Ayun, doon daw nag-umpisa. Problema namin nga ngayon magpapasko, saan kami matutulog. Bahay namin ay sunog lahat. Ilang oras namang naghintay si Rodel sa paghahanap sa kanilang naiwang 73 anyos na nanay. Mag-aalas 4 kanina nang kinumpirma ng Bureau of Fire Protection ang natagpo ang sunog na bangkay ng biktima. Kami ng mga tubig sabi sa bahay nila para maisalba pa po. Kaso wala na po, sobrang lakas na po ng apoy. Siguro po tulog na tulog po. Saka ulyanin rin po. Mahirap po. Biglaan po yung nangyari. Gabayan na lang po niya po kami magkakapatid. Ang estimate namin na area nung nasunog nasa 500 square meter. Tapos nasa 32 to 35 na families yung affected.
totally burned. Estimate po siguro mga 100 individuals, more or less. Ang challenge po nito, sa looban tayo, masikip ang daan. So nahirapan ng mga bumbero kasi maraming subdivision sa area. So iba't iba yung napasukan, pati nga ako na-delay din ng pagpasok. Inaalam pa ng BFP ang pinagmula ng sunog, gayon din ang halaga ng pinsalang dulot nito. Pasado 1:30 ng madaling araw kanina nang tuluyang naapula ang sunog. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Tinamaan naman ng ligaw na bala ng airsoft gun ang isang pasahero ng jeepney sa Binangonan, Rizal. At dahil hindi lang umano siyang nabiktima ng parehong insidente, may panawagan na sa munisipyo na kumpiskahin ang air gun. Nakatutok si Joseph Moro. Nakabaon pa rin ng bala sa likod ni Claudette Jacobo malapit sa kanyang gulugod. Kita sa t-shirt na ito na suot niya nitong Biyernes kung saan tumagos ang bala. Kwento niya, sakay siya ng jeepney noon at papasok sa trabaho nang biglang may naramdaman siya sa kanyang likod habang nasa Binangonan, Rizal. Akala ko po nung una may bumato lang sa akin. Hindi ko po siya pinapansin nung una. Pero bigla po siyang namanhid. Kaya kinuha ko po yung bimpo ko sa bag. Pinunas ko po. Tapos nagulat po ko may dugo. So ang sunod na akala ko po, nasaksak po ako ng ice pick. Kasi sabi po nung katabi ko, butas po yung damit ko. And pabilog po. Dinala siya ng jeepney driver sa police outpost at isinugod siya sa ospital. Sa x-ray lumabas kung ano ang totoong nangyari kay Claudette. Hindi po ako nabato or nasaksak kundi nabaril. Pasalamat na lang din po talaga ako dahil sa likod lang po siya tumama, hindi po sa batok or sa ulo po. Dahil sabi din po sa akin nung police, kung tumama yun sa ulo ko or sa batok ko, baka wala na po ako ngayon. Dito sa bahaging ito ng Tagpos National Road sa Binangonan, Rizal nangyari yung insidente. Umaga, papasok pa lamang sa trabaho si Claudette kaya maraming pa siguro mga sasakyan at tao. Pero palaisipan pa rin sa kanya hanggang ngayon kung saan ang galing at sino ang namaril nung umagang yun. 3 araw na nakabaon ng bala sa likod ni Claudette pero ligtas naman na siya bagaman nakakaramdam ng sakit. Sabi po nung tumingin po sa akin na surgeon, aantayin daw po siyang umangat, then tsaka lang po siya ooperahin or tatanggalin po. Ang hirap po kumilos dahil lalo po ngayon malamig, kumikirot po siya. Ang sabi po sa akin, basta daw po naturukan ako ng anti-tetano and tuloy-tuloy daw po yung antibiotics ko. Wala naman daw pong masamang mangyayari. Sa isang text message ayon sa Binangonan Municipal Police Station, bala ng airsoft gun o pellet daw ang tumama kay Claudette. Iniimbestigahan pa rin kung sino ang posibleng suspect. Pagpunto ngayon ni Claudette, hindi lamang siya ang nakaranas nito dahil may ibang nag-comment sa post niya na nakaranas din ng ganito. May isang 17 naman tinamaan nitong Marso lamang sa Angono, Rizal. May isang nag-post tungkol sa kapatid niyang tinamaan noong nakaraang salubong sa bagong taon na hindi pa umaangat ang bala ng airsoft. Dahil sa Binangonan din nangyari na nawagan sila sa munisipyo na mangumpiska ng airgun. Baka may mga nantitrip. Ang pakiusap ko po na sana mabigyan po ng hustisya yung nangyari po sa akin. Hinihingan pa namin ng pahayag ang munisipyo ng Binangonan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ginagamit umano ang alokasyon sa 2026 budget para makalikom ng lagda para ma-impeach siya, ayon kay Vice President Sara Duterte. Pero pagpunto ng House Minority, Oktubre pa na ipasa sa Kamara ang bersyon nito ng budget at hindi napag-usapan ang impeachment. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ginagamit ang 2026 budget para makakalap ng suporta para sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Parehoan niya ito sa ibinulgar ng ilang mambabatas na may mga kongresistang pinangakuan ng mga alokasyon sa budget ang mga pipirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Ang alokasyon kapalit ng pirma, ginagamit na naman anyang taktika bago ipasa ang 2026 budget. Noong nakaraang linggo lang,
Sinabi ng bagong alyansang Makabayan na naghahanda na sila para sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise kapag natapos na ang one-year ban sa February 5, 2026. Ang bersyon ng budget naman ng Kamara halos 2 buwan na mula nang ipasa noong October 13 at nakabinbin sa Senado. Sabi ng ilang miyembro ng minorya, ni hindi na pag-usapan sa budget deliberation sa Kamara ang impeachment. So I don't think it's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process kasi tapos na nga yung budget process sa House. Ang what remains is the BICAM. So ano pa ang ibig niyang sabihin na naging na naman ito, bargaining chip na naman ito? Not at all. No, hindi ever napag-usapan yun during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of a government. Pero sabi rin ng mga mambabatas, talaga namang hindi pa tapos ang isyong ibinato noon sa Vice-Presidente. Hindi lang daw umabot ito sa impeachment trial dahil sa mga puna ng Korte Suprema sa proseso. Palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Sabi ng bise, handa naman siyang sagutin ang anumang alegasyon laban sa kanya na nakabase sa facts at katotohanan. Pero hindi anya siya mananahimik habang ginagamit ang impeachment process sa tinawag niyang budget-driven racket. Kinontra ito ng isang mambabatas. Lagi niya sinasabi yan, pero pagka may actual na venue at pagkakataon na, iiwas siya, di ba? O hindi sasagot. Halimbawa, dito na lang sa 125 million na confidential funds na nawaldas in 11 days. No, hindi pa rin niya sinasagot, hindi pa rin niya pinapaliwanag. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hanggang 5 oras na naipit sa traffic ang ilang dumaan sa Marcos Highway at mga karugtong na kalsada nitong unang weekend ng Disyembre. Kaya pinag-aaralan doon ang pagbubukas ng mga subdivision sa trapiko. Sa EDSA naman, may pagsisikip kahit ngayong holiday. Ang latest, tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra, kamusta na traffic ngayon? Yes, Vicky, partida nga holiday ngayon pero may bahagya pong pagbagal ng daloy ng trapiko sa bahagi ng North EDSA. Doon po yan sa parte ng 3 magkakatabing mall at saka 2 malaking hotel. Pero Vicky, kanina alas 4 mas malala pa yan. Aming nasaksihan po na umabot yung pagbagal ng daloy ng trapiko hanggang doon sa parte ng Quezon Avenue papunta nga po sa lugar na ito. Pero ganun pa man, masasabing wala ito sa kalingkingan ng dinanas ng ating mga kababayan sa Marcos Highway nitong nagdaang Sabado. Kumukutitap na naman ang kahabaan ng Marcos Highway nitong Sabado dahil sa mga sasakyang halos hindi gumagalaw. Biruan man sa social media na mukha silang Christmas lights, panira ito sa Christmas feels sa mga naipit sa trapiko. Hindi lang sa highway kundi sa mga karugtong na kalsada tulad ng C5 Katipunan at Aurora Boulevard. May mga inabot pa umano ng 5 oras sa kalsada. Sabi ng MMDA, merong 4 na road crash at 2 nasirang truck na nakapagpa-traffic sa Marcos Highway noong rush hour ng Sabado. Bukod pa yan sa dami ng mga sasakyan noon at pagkaimbudo nila sa mga U-turn sa highway. We invited the traffic engineering team of MMDA tomorrow para aralan yung pagbubukas ng mga intersection sa mga lugar na yan, magkaroon ng iba pang traffic scheme. Kakausapin din ang mga subdivision doon para sa posibleng pagbubukas ng kanilang mga village gate sa mga sasakyan. During peak hours, if the private subdivisions can accommodate, especially kung magkakatabi at magkakadugtungan lang naman yung mga area. Problema rin ang mga pampasaherong sasakyan na nagbababat sakay sa bawal na lugar gaya sa bahagi ng Ligaya sa Marcos Highway na nasumpungan pa rin kanina.
Pinuna rin nito ang mga e-trike at mga habal-habal na bawal sa highway at babantayan ng mga truck na hindi sumusunod sa truck ban. Ngayong holiday, masasabing maluwag ang daloy ng trapiko kumpara sa ordinaryong araw. Pero may build-up pa rin ang mga sasakyan malapit sa mga mall sa EDSA, gaya sa bahagi ng Mandaluyong, panulukan ng EDSA Quezon Avenue at panulukan ng EDSA North Avenue. Pinangangambahang lumala ang traffic sa Metro Manila habang papalapit ang Pasko dahil sa mga mall. 29 sila sa EDSA pa lang, 131 naman ang mall sa buong Metro Manila. Kaya matinding koordinasyon ang kailangan, sabi ng MMDA. Kikipag-ugnayan namin sa mga mall operators na kung sakaling may mga mall-wide sale during weekends, dapat ma-inform nila kami at maibigay nila yung kanilang traffic management plan at least 2 weeks before yung mall-wide sale na event nila para makatulong din ho kami. Vicky, bukas naman ay pupulungin po ng MMDA ang mga local government ng Marikina, Pasig, Cainta at ito po ay para daw po maghanap ng solusyon sa traffic. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Labis na order ng tissue paper na hindi na magkasya sa bodega ang isa sa mga pinuna ng Commission on Audit sa gastusin ng Social Security System o SSS. May mga kulang din ang nakuhang funeral benefit habang ang ibang patay, nakakatanggap pa rin ng pensyon. Nakatutok si Maki Pulido. Tila hindi pondo ang ikinatatakot na maubos ng Social Security System kundi tissue paper sa dami ng in-order nito noong 2024. Sa audit report ng COA o Commission on Audit, mahigit 140,000 rolyo ng tissue paper ang in-order ng SSS na nagkakahalaga ng halos 13.2 million pesos. Sobra pa ito sa 2 buwang supply na kailangan ng SSS. Sa sobrang dami ng supply, hindi ito nagkasya sa kanilang bodega. Ayon sa COA, mahigit 116,000 rolyo ng tissue paper ang nasa bodega pa ng mga supplier na batay lang sa verbal agreement at wala man lang pinirmahan kaugnay sa pag-iimbak. Sabi ng COA, malinaw itong paglabag sa patakaran sa mga transaksyon at operasyon ng gobyerno. Puna ng mga state auditor, may panganib na mawala o masira ang 100,000 tissue paper at indikasyong di na pagplanuhan ng maayos ang procurement. Nakahihinayang, lalo kung masayang. Lalo't sa 6,548 pesos na monthly average pension ng SSS, ang pinambili ng tissue paper ay katumbas ng 1 buwang pensyon ng nasa 2,000 pensioner. Kung funeral benefit naman, hanggang mahigit 600 yumaong miyembro ang maaaring matulungan. Pero kahit sa mismong funeral benefits, pinuna. Halos 300 kasi ng mga nag-claim ang kulang ang binigay na funeral benefit. Lumabas sa COA audit na may underpayment na halos 3 million pesos dahil sa hindi kompletong computation ng mga kontribusyon ng mga yumaong SSS member. Maaring naapektuhan daw nito yung entitlement o benepisyong karapatang matanggap ng mga asawa o kaanak ng mga yumaong SSS member. Kung merong nagkulang sa funeral benefit, may mga miyembro namang nakatanggap pa rin ng pensyon kahit patay na. Napuna ng mga auditor na nagbayad ang SSS ng higit 24 million pesos na pensyon para sa mga yumaong mga miyembro. Ayon sa COA, naha-highlight nito ang kahinaan sa pagbabantay sa kanilang pera para maiwasan ang pagkawala o pagkasayang ng pondo kaya't nalalagay sa panganib ang pension fund ng SSS. Sa kabila ng mga punang ito, sabi ng COA, sa ilalim ng Prestige Award ng SSS, binigyan nila ng 50,000 pesos cash incentive ang mahigit 6,500 na mga opisyal at empleyado na may kabuang halaga na 333 million pesos. Ipinunto ng mga auditor na batay sa CSC Memorandum Circular, maaari lamang magbigay ng pera bilang gantimpala kung may hakbang ang binigyan na nagresulta sa pagkakatipid ng pondo. At ang igagawad na pera sa kanila ay hindi dapat lumampas sa 20% ng natipid. Pinasusumiti ng auditor sa SSS ang kanilang batayan. Kung hindi ay pinapasauli ang cash incentive.
Giit ng SSS, meron silang mahigit 16 billion pesos na productivity-related savings. Ang incentive ay katumbas umano ng ekstrang pagsisipag ng mga empleyado kahit kulang sa tauhan. Kaya nakatipid ang SSS ng pambayad sa ekstrang tao. Hinihingi pa namin ng komento ng SSS sa iba pang mga puna ng Commission on Audit. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hindi na lamang sa kantang pamasko na malamig ang simoy ng hangin dahil sa Baguio City. Higit pa sa karaniwan ang ginaw ngayong amihan season. Kaya bukod sa panlamig na OOTD, patok doon ang mainit na sabaw at kape. Mula sa City of Pines, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Emil, 20 degrees yung temperatura dito sa Baguio City. Saktong lamig, pero alam niyo ba, Emil at mga kapuso, na kaninang umaga at nung nagdaang weekend ay di hamak na mas malamig ang panahon dito. Kaya naman sinamantalayan ng maraming turista. Buong araw makulimlim ang kalangitan at malamig ang simoy ng hangin dito sa Baguio City. Bumagsak sa 13.6 degrees Celsius ang temperatura rito sa Baguio kahapon. Mas malamig na 12.6 degrees naman noong Sabado. Kaya nararanasan ngayon ang pinakamalamig na panahon mula nang mag-umpisa ang amihan season na nagdadala ng malamig at tuyong hangin sa maraming lugar sa bansa. Sumakto yan sa long weekend kaya na-enjoy ng maraming turista. Malamig. Actually parang nasa US yung klima. Ano pong ginawa niyo para hindi masyado hindi kayo ma-enjoy yung lamig, pero at the same time hindi kayo magkasakit? Walking. Walking kami sa sa Session Road. Nagdala kami ng sweater namin kasi alam namin malamig dito. Pila nga ang mga nagpapapicture dito sa iconic na Lion's Head sa Cannon Road. Marami ring namamasyal at nagbibisikleta kanina sa Burnham Park. Karaniwang kasama sa OOTD nila ang mga jacket, sweater at balabal. Yan ay kahit sarado pa rin ang Burnham Lake na sumasailalim sa rehabilitasyon. Ngayon medyo malamig, magandang panahon. Nakahanda naman po kami, may dala kaming mga jacket, bonnet. Kaya mabenta ang strawberry taho na bukod sa masarap ay pampainit din sa pakiramdam. Mas malamig po talaga po ngayong December. Sa mga ganitong panahon po, mas masarap po kumain sa mga yung ramen, ganun po. Para po mainitan. Tsaka po yung ito pong taho. Dito naman sa roof deck ng isang mall, nilasap ng ilang turista ang malamig na simoy ng hangin. Ang magkaibigang Eddie at Emil naka-turtleneck pa. Kape naman ang pampainit nila habang nagkukwentuhan. Paghigop naman ng mainit na sabaw ng mami ang panlaban ng ilang dumayo sa pagbubukas ng Enchanting Baguio Christmas Rose Garden sa Burnham Park. Sarap nito, Brad, no? Wow. Oh, ha? Number 1. Okay to, man. Pinipilahan niya ang kainang ito dahil sa kakaibang mami na ang pampalasa ay kiniing o smoked meat. Isa pang manlaban sa lamig ang kanilang Black Forest Cake Coffee na may dark chocolate, whipped cream at cherry on top. Sabi ng Pag-asa, simula pa lang ito ng malamig na panahon. Asahan daw na mas bababa pa ang temperatura at lalo pang lalamig sa mga susunod na araw. Around between 11.4 to 14.3 po yung lowest temperature na forecasted ng Pag-asa ngayong December. And then between 7.9 to 11.8, yan po yung mga possible na mga lowest temperature na pino-forecast po ng Pag-asa mula January up to February 2026. So medyo mas papalamig pa at mararanasan pa rin natin yung mga tinatawag nating cold surges. Pero dapat ding mag-ingat, sabi ng Pag-asa, dahil nakapamiminsala rin ang sobrang lamig na panahon. Mag-ingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa may mountainous areas ng Luzon, dyan sa may Car, dahil possible din po yung formation ng mga frost. So, posible pong maka-apekto dun sa kanilang mga tanim sa ating mga high-value crops dyan po sa may Car region. Emil, isa sa mga pwedeng pasyalan itong Christmas Village ng Baguio Country Club. Katulad po ng nakikita nyo sa mga oras na ito ay marami-rami na rin yung mga turista. Christmas in Japan ang tema at merong mga snow dito na pwedeng ma-experience ng mga bisita kahit hindi po kayo lumalabas ng Pilipinas. Yan ang latest mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Emil. Enjoy, ingat at maraming salamat, Darlene Kai.
Happy Monday, chikahan mga kapuso! Excited pero may halong kaba ang ating kapuso singers na magre-represent sa Pilipinas para sa Veiled Cup Korea. Kamusta kaya ang kanilang paghahanda sa kompetisyon? Makichika kay Athena Imperial. Exceptional vocal strength at undeniable Filipino talent. Yan ang baon ni Garrett Bolden, Thea Astley at Arabel de la Cruz, ang kapuso singers na nanalo sa Veiled Musician Philippines. Tumulak na sila pa South Korea kagabi para i-represent ang Pilipinas sa Veiled Cup Korea, ang global reality singing competition kung saan ang mga kalahok magpe-perform sa likod ng isang veil. Ang scores at evaluation mula sa judges at audience nakabase sa musicality at vocal talent ng contestants. Kabado din talaga, we're not gonna lie, pero we're all just trying to channel that into excitement and drive. Aside from showcasing their singing talent, si Garrett may iba pang nilulook forward. We're also excited to meet other countries din. Yung mga kalaban namin, we're excited to learn from them as well and at the same time, show them what the Philippines has to offer. Si Arabel na recently ay isa sa runners-up sa 2025 season ng The Clash, overwhelmed sa opportunity. Pero she's up for the challenge. At dahil nagsimula ng mag-snow ngayon sa South Korea, preparations for this, unang-una syempre sa mga gamit namin na dadalhin doon kasi kailangan prepared kami kasi right now taglamig na talaga and pumatak na yung snow a few days ago. Kailangan naming ingatan ang aming voice. Magsisimula na this December ang reality singing competition at for airing sa pagpasok ng 2026. Kwento ng tatlo, hopeful silang magki-Christmas sila together sa South Korea. Hopefully dun kami magki-Christmas because that means na we're doing well in the competition. Ito rin kasi yung chance namin to bond. Yes. Kasi medyo madami ding days na wala naman masyadong ganap in regards to the competition. So may chance talaga kami to really get to know each other. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.